Good morning mga katuto. Ngayon ay, ang i-discuss ko naman, ang sasabihin ko po sa inyo ay mga tips para bawas expenses sa pag-aaral. Ayan. So, kasi syempre, additional na natin ngayon, additional na sa mga kabataan ngayon, yung mga load. Aside from mga, kung ano na sa social media na yan, kasama na rin yan sa mga pag-aaral natin, yung kailangan ng mga pang-text, kailangan ng mga pang-search, ganon. So, ito ay applicable pa rin these days. Okay, ano po yan? Kapag nagkakamali sa papel, wag nyong lamukutin. Oo. Itabi nyo po. O kaya naman, meron namang mga erasure na ganyan, liquid erasure o kaya yung papel na ginaganyan. Ako nga dati naalala ko wala akong pandikit na ganun. Ang ginagawa ko, correction tape, wala akong ganung correction tape. Ang ginagawa ko, napakaraming ganito Ito, i-share ko sa inyo ha. Wala akong correction tape kasi una liquid paper talaga Tapos sunod-sunod na lang ito na pangbura natin. Dati ang ginagawa ko po, pag may mali sa notebook, punta ko sa pahina na walang sulat, tapos ginugunting ko po ito. Gumugunting ako. Kung ilan yung mali, halimbawa, 2 line, ginugunting ko po yan. Tapos pagkagunting ko ng ganyan, igugunting ko na ganon, tapos after nyan, isusukat ko kung ilan yung size nun. Pagka ganyan, ididikit ko po ngayon yan dun sa may mali. Ididikit ko po yan. Gamit syempre ang paste o kaya yung mga ganito. Ididikit. Natakpan na yung mali, tas sulat na lang ulit. Para hindi lang ba mapunit yung buong pahina na yan. Diba, napakatagal na proseso. Pero ngayon, liquid paper na lang siya, correction tape. Pero yun nga, kung tapos ngayon, pag nagkamali, okay, sa mga papel-papel, wag lalamukutin na ganito. Ay, mali, ganyan. Wag, itabi nyo lang kasi kaya pang gamitin ito. Etong likod may sulat, etong likod pwede pa. Get 1 whole sheet of paper, 1 whole, pwede yan. Tapos lagyan na lang ng cross to, ibig sabihin hindi ito yung ipapasa mo. Dito, pangalan, section, ganyan. O kaya naman ay, kung kinakailangan crosswise, crosswise, 2 ng crosswise yan. Pag lengthwise, 2 na rin. Pag 1/4, 4 na. Ang mahalaga, basta yung nandoon sa likod, lagyan nyo ng cross, baka sabihin, asan ang sagot, ganun. Ang mahalaga po, may pangalan, section, tapos kung sinong teacher yun, tapos yung mga sagot. Yung mga sagot na hindi kinopya hindi kinopya, sarili mong sagot. Ayun po. Ngayon, yung iba, may papel, marami, isang buong papel, tapos hinihingi-hingi ng mga klase. Wag po ganon. Ako dati na experience ko din nun nagbenta ako ng papel. Opo. So, hindi lang panyeta ang binibenta ko at hindi lang mga bayabas. Nagbibenta rin po pala ako ng papel nun. Kasi, yun ay pinaghirapan syempre ng nanay at tatay nyo. Kaya yun ay mababasa nyo dito sa aking, diba, nag-promote. Yun ay mababasa yung mga tinda-tinda ko sa school, pati bayabas. Pag wala akong lunch, okay, hindi pala lunch kasi umuwi naman kami ng elementary. Pag wala akong baon, doon ako kumukuha. Yun po ay mababasa nyo dito sa aking librong Sari-saring Racket at Diskarte. Baligtad lang. Ito pong baybayin na to, ang meaning po niyan ito. Ayan. So, andyan po yung mga paninda ko nung elementary. Tinda-tinda dito, tinda doon. So, yun po yun. Magtinda po ng papel. Ngayon, kung hindi naman kayo at nahiya kayo magtinda, dalihin nyo lang yung kaya or alam nyong may test dito, may quiz sa ganyan. Naka-ready na. Tapos, nakaipit po sa notebook ninyo. Nakaipit sa notebook o kaya module o kaya libro. Para hindi na manghihingi kasi ilan na lang yung papel nyo ready for that 1 day, 1/2 day lang yan
Sunod, nakalagay dito, mag-recycle nga ng papel. Meron akong video dyan, pa-December na nun eh. Yung sa ano naman yung mga recycled Christmas wrapper. Opo. Dahil wala kaming pambili nun, tapos ano na eh, pagkatapos na ng ano nun, tapos na yung Christmas party nun eh. Nakita ko yung mga wrapper nandoon sa basurahan, sa may CR doon. Kaya pinagpupulot ko nung ano, binalikan ko nang kapag pambahay na ako, nung binalikan ko siya. Tapos, inano-ano ko, pinantay-pantay ko, tinanggal yung mga scotch tape, yung mga ano, ginunting yung may mga pentel, may mga sulat. Tapos, yun ang ginamit ko for the next Pasko. Para sa akin at saka mga kapatid ko. Mga ganon. Tapos, kung gusto nyo mag-decorate sa mga ano, papel, mga notebook, okay, whatever, yung mga ano, ginugunting-gunting dun yung mga Santa Claus, yung mga reindeer, yung mga parol, ganon. So, yun po, pagtitipid, at least hindi na kayo bibili. Magkano na ngayon ang isang wrapper? Oo, papasko na ngayon, September na ngayon eh. Magkano ang wrapper? Dati 5 piso. Ngayon magkano na? 10 piso isa. Depende pa yan sa makintab ba o hindi. Diba? So next po, nung college naman ako, wala ring pambili. Lagi na lang walang pambili, no? So ang ginawa ko po ay, meron kaming education kasi ko eh. Meron akong ka-working student na mga secretarial. Oo. So, konting ano lang, yung dipindot-pindot pa nga yung typewriter nun, kasi hindi kailangan tumingin sa ano eh, yung pinipindot na yan ng daliri eh. Kailangan nakatingin dun sa screen. Pag may nagkamali na letra agad dun, naku, mali na agad yun, scrap na. So, hinihingi ko yun sa kanila. Iniipon ko yun. Para, yung likod nun, alam niyo po, yung kahit dalawang mali, alam mo, konti lang talaga ha. Tapos ang dami-dami pang pwedeng gamitin. Tinatapo na nila yun. Kasi ano na nga eh, makikita na yung mali, hindi nung pwedeng anuhin yun, burahin. So ang ginawa, kinuha ko, nakaipon ako. Tapos pag may mga pa-project na kailangan ng coupon ban, yun ang ginagamit ko. Bali, tinatakpan ko na lang ng mga anik-anik o kay dinodrawingan ko. Mga ganun para hindi lang mapansin na may mali doon. Aba, ang taas ng grade ko 98 ako noon sa Pilipino. So, ganon. Tinatakpan, tapos ina-art-artan ko na lang yung gilid-gilid. Okay. So, yun yun. Sunod po, nasa diskarte nyo na lang po yun para mapaganda ang iyong proyekto. Sunod po, naglagay na ako ng kopyahan, baka kung ano nang maikwento ko, mawala tayo sa line up. Para makatipid, bawas expenses sa pagpasok, eto po, magbao ng kanin at ulam. Opo. So, halimbawa, hindi na makain kasi ngayon maaga na eh. Before 6, dapat nandito na sa school. O kaya naman, before 12, nandito na. Kung hindi makain na sa bahay, hindi na nakakain doon, dalhin na baunin na lang. Tapos dito, pagka walang klase o kaya naman recess time, sarip na pumila pa sa kantin dahil mahaba ang pila, halimbawa, ganyan, sa room na kumain ng kanin at ulam. Ang ulam, wag masyadong choosy. Oo, mga katuto ha, sa mga kabataan, technique ito. Kahit yung mga yung mga dahon-dahon. Oo, kainin nyo yun. Yung repolyo, nilagyan ng sardinas. Talbos nyo, nilagyan ng sardinas, alugbati, cauliflower, nilagyan ng sardinas, kangkong, saluyo, talilom. Oo, at kung ano-ano pang pwedeng lagyan ng sardinas. Wag na, kasi yun ang actually dati, ang mga sardinas mura lang, ngayon 25 na rin, mahal na, di ba? So yun po, mumurahin na yung ulam kaysa naman yung mga 40 pesos, 50 pesos na isang order lang, tapos wala pa yung kanin dun. So yun po, wag kayong mahihiyang magbaon. Mas delikado, mas mahirap na magkasakit tayo dahil hindi kumakain, ay hilo, nanginginig, nanlalamig. Oo, ganun. So, ang natin dito, ako dati ganun, mga gulay-gulay talaga. Sabi nga sa akin ano yung ulam mo, mga damo-damo? Talaga namang damo kasi dahon-dahon. Ngayon, ang ginawa nung kaklasik ko,
ay dahil ano yan, puro karne naman ang kanya, lahat na, bacon, tocino, longganisa, mga masasarap ang pagkain niya. Adobo, pinatikim niya. One time nag-exchange paper kami, exchange ulam. Ayan, kanya yung gulay, akin naman ang karne. Sunod po, may mga ganon, nakaklase. Pero pag buraot, nako, pasimple nyo na, isumbong nyo sa advisor nyo. Dahil hindi po pwede po yun, yung hingi ng hingi na hindi naman sila nag-uula, hindi sila nagbabaon. Sunod po, ang inuulam ko, yung mga tuyo. Oo, mga tuyo, mga daing, na kung ano lang natira dun sa aming hapagkainan. Ibinabaon ko po yun kasi ang mahalaga, kahit mga walang ulo yun. Oo, ibinabaon ko po yun kasi ang mahalaga makapasok sa, hindi maka-absent, makapasok talaga. So yun yun. At yung mga klase naman, at yung mga teacher narinig ko pa nga, naglagay ako ng ano pa noon, nagdala ako ng kalamansi, ginanunan ko, kalamansi na may bagoong, na may mga tuyo nga, ganyan. Ang bango ah. Kung bakit mga teacher din, ganun ka inaano na, ina-uplift ka na, yan ay binaon mo, okay na baon yan. Kasi yung iba, hindi, di ba? Yung parang may ibang mga kaklase, yan, ay yan lang ang ulam mo. Naku, kahit magganon sila, kung gusto mo talagang mag-aral. So yun, magtipid, mag-aaral ka. Wag isipin yung mga ganyang sinasabi ng iba. Basta ang ano mo, makapasok ka. So yun po yun. Next, maglakad. Siyempre, 2 sessions na ngayon, di ba? 2 shifts na ngayon. Siyempre, pag madaling araw, sasakay ka. Pag pauwi, pwede ka nang maglakad. Sa hapon naman, sa patanghali, pwede kang lakad sa umpisa. Sa hapon, sasakay na kasi alas 7 na yun. Mga alas 6 to alas 7 na. Sasakay ka sa panghapon o ganun. So, yun po ang mga kateknikan, ha? Meron pa pong iba, yung mga gamit na kailangan sa pag-aaral. Kahit mga wag mamamahalin, go kayo. Laban ng patas. Kahit yung mga simpleng panda ballpen lang, manipis na folder, crayons lang ang ano nyo, samantalang sa kaklase nyo, mga pentel na magaganda, neon color na mga pens, mga colors na mga tripol pa. Oo. Triple layer sila. Ako 1 layer lang. Pero ang nanalo yung 1 layer. Kasi depende yan sa color arrangement natin. Sa color arrangement ko. One time nanalo ko sa ganyan eh. Nilagay dun sa may pisara yung mga magaganda ang ginawa. Tapos yung ako pa ang pinaka nanalo ha. Kahit mga murang gamit. Kaya, ang ano natin, ganun po ang sinishare ko sa inyo mga katuto na ano tayo, bawas expenses. Maging simple lang at yun nga, wag mainggit sa mga kaklase. So wag mainggit, yung iba nainggit hindi na pumapasok. So wag po ganun ha. Kasi ang pasok natin ilang ano lang, 6 na taon sa high school, senior tsaka junior senior. Tapos 6 na taon sa elementary o may kinder pa nga, ganun. Pero sa buhay naman natin, malaking ano yun, malaking tulong po. Tapos may college pa, okay, magte-TESDA kayo. So, yun po. Ano lang talaga, tiyaga-tiyaga at bawas expenses. Tingnan natin ang goal. Ha? Okay, sige, paki-share na lang po. Mag-comments po kayo, likes and share para po marami din pong maka-alam ng ating bawas expenses sa pag-aaral. Maraming salamat po.